Mukhang may isa na namang star player ang posibleng matrade at unti-unti nang lumalabo ang kinabukasan ni Ja Morant sa Memphis. Sa unang pagkakataon, bukas na ang Memphis Grizzlies sa pakikinig ng mga trade offers para kay Morant bago ang NBA trade deadline. Ayon sa mga ulat, Minnesota at Miami ang dalawang kuponang kabilang sa mga nagpapakita ng interes para makuha ang explosive guard. Kung mapupunta si Ja Morant sa kahit sinong kuponan, siguradong malaki ang maitutulong niya agad. May dala siyang elite athleticism, matinding bilis sa transition at kakayahang umatake sa depensa kahit mag-isa. Bukod sa scoring, kaya rin niyang mag-create ng opensa para sa kakampi at baguhin ang takbo ng laro sa loob lamang ng ilang possessions. Ngayon sinusukat pa ng Memphis kung oras na ba para baguhin ang direksyon ng kanilang kuponan o may team bang handang tumaya sa talento at potensyal ni Morant bilang susi para sa isang malalim na playoff run. Kayo mga idol, saan nyo gustong mapunta si Ja Morant at aling team ang mas babagay sa laro niya? Samantala, matapos ma-injury sa naging laban nila kontra Utah Jazz, kumpirmado na may ligament damage sa kaliwang kamay si Anthony Davis at posible itong magpahinga ng ilang buwan sakaling kailanganin ng operasyon. Ayon sa ulat, kukuha pa si Davis ng second opinion pero malinaw na mabigat ang tama nito hindi lang sa kanya kundi pati sa direksyon ng Dallas. Sa huling bahagi ng laban kontra Utah, doon nangyari ang injury ni Davis at matapos noon ay hindi na siya nakabalik sa laro. Nauwi rin sa pagkatalo ang Dallas at muling lumutang ang malaking problema, ang sunod-sunod na injury ni Davis. Bagamat hindi maitatanggi ang naitutulong niya sa kuponan tuwing nasa loob ng court, palagi namang nauudlot ang momentum dahil sa kanyang kondisyon. Dahil dito, mas mahihirapan ngayon ang Dallas na i-trade si Anthony Davis. May mga kuponan sana na nagpapakita ng interes, kabilang na ang Atlanta Hawks, na matagal nang binabantayan ang sitwasyon ni Davis. Pero sa panibagong injury na ito, posibleng magbago ang isip ng Atlanta, lalo na't usapin ang availability at long-term risk. Para naman sa Dallas, kailangan talaga nilang pag-isipan ang pag-trade kay Davis habang mataas pa ang value dahil habang tumatagal at dumarami ang injury, mas lalong bumababa ang leverage ng kuponan sa anumang posibleng deal. Isa itong mahirap na desisyon, panatilihin ang isang superstar na may malaking ambag kapag healthy o gumalaw na bago pa tuluyang bumigat ang sitwasyon. Sa ngayon, nakaabang ang buong liga sa magiging desisyon ni Anthony Davis tungkol sa kanyang kamay at kung paano tutugon ang Dallas sa lumalalang dilema na ito. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba ito na ang tamang panahon para i-move na ng Dallas si Anthony Davis o hintayin pa ang kanyang pagbabalik? Samantala, yari na ngayon ang ibang teams sa Lakers. Ayon sa No True Sports News Daily, nasa final stages na umano ang trade ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings na magdadala kina Domantas Sabonis at Keon Ellis sa Los Angeles. Kapag natuloy, malaking dagdag lakas ito sa Lakers lalo na sa Western Conference. Si Domantas Sabonis ay magbibigay ng solid na presensya sa loob, rebounding at playmaking na swak kina LeBron James at Luka Doncic, habang si Keon Ellis naman ay inaasahang sasagot sa perimeter defense at outside shooting. Gayunpaman, dahil sa laki ng trade, posibleng mapilitan ang Lakers na isama si Austin Reeves bilang bahagi ng package kasama ang iba pang contracts at future picks mula. Kung mangyari ito, malinaw na handang magsakripisyo ang Lakers para makabuo ng mas malakas na lineup ngayong season. Kayo mga idol, sulit ba para sa inyo ang isama si Reeves kapalit nina Sabonis at Ellis? Barnes with the ball. Now Sabonis operating inside, and he turned into a double team and fought off Luka.